Sa panahon ngayon, puno na ng pagbabago. Wala kung paano tayo manamit sa ating pananalita at ating pagbibigay halaga sa ating sariling wika. Napagtanto ko na mas tinatangkilik pa ng wikang Ingles kaysa sa wikang Pilipino. Sa loob ng mahabang panahon ng pananakop ng Espanyol, ang opisyal na wika at ito rin ang wikang panturo, Ingles at Espanyol. Ang wika noong sakupin ng mga Amerikano ang Pilipinas. Tinuturing bilang opisyal na wika na nagkaroon ng bisa noong Hulyo 4, 1946. Kasabay ng inaasahang kalayaan ng bansa mula sa Estados Unidos. Sa parehong taon ay pinakilala ng barila ng wikang pambansa ng Dalub Barila na si Lope K. Santos ang 20 titik na alpabetikong abakada na naging pamantayan ng wikang pambansa. Opisyal na pinagtibay ang alpabetiko ng Instituto para sa Wikang Pambansa na batay sa Tagalog. Noong 1987, itinalaga ng isang bagong konstitusyon ang Pilipino bilang ang pambansang wika at kasama ang Ingles bilang isang opisyal ng wika. Manuel L. Quezon Siva ang nagpatupad rin ang probinsyong ukol sa pambansang wika, Oktubre 27, 1936, ang pagtatag ng surian ng wikang pambansa. Enero 21, 1899, sinadhanang naman ng pamamantalang gamitin ang Espanyol bilang opisyal na wika ayon sa konstitusyon ng Malolos. Wenceslao O. Vinzons, siya ang nangunang-una sa paggawa ng resolusyon tungkol sa wikang pambansa. Siya rin ang kinatawan mula sa Camarines Norte. Ayon sa orihinal na resolusyon, ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungkol sa pagunlad ng pagtibay ng isang wikang pambansa sa bate-stay sa mga umiral ng katutubong wika. At dahil doon, dumami na natutong magbasa at magsulat ng wikang Ingles dahil ito naging tanging wika panturo batay sa rekomendasyon ng Komisyong Schwarzman noong Marso 4, 1899. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda, kaya ating pagyamanin kusa gaya ng inang nasa ating nagpala.